Buong tapang na humarap sa aming kamera si Haja Fatima Mukalam upang iparating ang kanyang saloobin at pagdadalumhati sa nangyaring karumal-dumal na masaker sa kasaysayan ng Pilipinas. Matatandaan na noong November 23 ay ginulantang ang bayan ng Maguindanao at halos buong mundo ay kinundi na ang nangyaring krimen dahil bukod sa pagpaslang sa mga biktima ay nakitaan pa ito ng palatandaan na tinortured muna bago sila patayin at ilibing sa isang malaking hukay. Umiiyak habang nagbigay ng kanyang mensahe si Fatima sa mga hinihinalang suspect sa krimen. Narito at inyong pakinggan, eksklusibo sa Balitang Paris. Ako si Fatima. Taga-Bulon din ako. Close kins ko yung mga namatay na pamilya Mangudadato. Both father and mother sides. Kumbaga ako pa, auntie pa nila ako at saka apo ko pa rin sila. Walang pinag-anuhan ang pagiging ano ko sa kanila. Pagiging close ko sa pamilya, sa clan na yan. Dahil both sides. Nung Lunes, galing ako sa trabaho, ugali ko na nagbubukas na ako ng TV. Nga bumungad na sa akin yung balita. Nakita ko na mismo yung Maguindanao Massacre at nakita ko na mismo naka-headline ang Mangudadato. Unang-una, sabi ko, sino sa mga Mangudadato? Ibalita na lang buong buo na yun ng si Ismael Tutu Mangudadato na inutusan nga niya yung asawa niya si Jenna Lynn, yung kapatid niyang si Eden at si Farina. Labas pa doon yung mga media at saka iba pang taga-amin din na mga babae na nandoon. Actually, hindi ako makapaniwala. Akala ko parang biro lang dahil for the first time in the history of the Mangudadato clan na may nangyaring ganun kadumal-dumal ng pagkamatay. Sa hinagap ko, wala akong matandaan sa aking angkan na ganun ang ginawang pagpatay. Sabi ko nga, history ito sa amin na hindi makakalimutan kahit kaapo-apuan pa namin ng darating sa huli. Kwentong hindi mamamatay-matay. Hindi mamamatay-matay kahit kailan. Masakit. Sobrang sakit. Dahil lang sa politika, dahil lang sa darating na eleksyon na to, ganun na ang mangyayari. Pumunta lang sila sa lugar na yun sa Sharif Agwak, Maguindanao, na ang dala-dala nila ay lapis at saka papel. Para lang i-file ang kandidasi ni Dato Tutu Mangudadato. Siguro sa isip ni Dato Tutu, hindi kayang gawin ng mga nasa kabilang panig na pumatay ng mga inosente na tulad nilang mga babae at saka yung mga media. Pero yung palang akala na yun ay mali. Nagawa nila ang pumatay ng mga babae na walang kalaban-laban. Hindi lang pinatay. Ang sabi nila pa, basta may apelidong Mangudadato, higit pa sa hayop ang gagawing pagpatay. Dahil nga dun sa tatlo, sa asawa ni Tutu na si Jenna Lynn, at sa kapatid niyang dalawa, si Farina, 4 na buwan na buntis. Anong klaseng pagpatay sa kanilang ginawa? Lahat ng masiselang bagay sa kanilang katawan, hindi lang binaril,
dinalirot pa ng mga matutulis na bagay. Mula harapan, suso, bibig, mata. Hindi pa sila natuwa, pinagbabaril pa ang mga parteng yun. Ngayon, sa pagkaalam ko, hustisya. At saka, nasa itaas na lang nila pinaubaya. Hustisya na kailangan na agapan kaagad ng gobyerno. Hindi lang doon sa iisang taong kanilang minuli ngayon, kundi sa lahat-lahat na na-involve sa nangyari sa massacre na yun. Hindi lang iisang tao. Lahat-lahat. Ano ang tawag dito? Sa palagay mo ba masusolve kaagad yung kaso na yan na... Hindi. Matagal ito. Siguro matagal ito. Hindi. Sa hina ng... sa pagbibigay ng hustisya sa mga minasakar na yan, palagay ko aabot ito. Taon siguro. Hindi ganun kadali nilang hindi ganun kadali ng gobyerno gagawin ang pagbibigay ng hustisya sa mga namatay na yan. Imagine, umabot na ng ilang araw. Siguro kung ordinaryong tao lang ang suspect, oras na mismo yun, posas pa. Pero tignan nyo naman ang prime suspect. Ba, special. Kinuha ng helicopter. Ni posas, wala. Ang galing nga ba, di ba? Wala. Pero kung siguro ordinaryong tao yun, nako, posas na hindi pa siguro aabot sa pulis, nakaposas na eh, politika. Kasi mula sa sapol, yan, karibal na sa politika. Harinawa ipahintulot ng nasa itaas ni Allah na makamit ni Dato Toto ang kanyang pangarap para sa mga tao. Sa aming lugar, sa Maguindanao. Ang bumabalot ngayon sa aming lugar, takot. Hindi pa man nangyari yung massacre na yan, takot na ang umiiral sa tao sa Maguindanao. Sana nga, bigyan ng nasa itaas ang hustisya at makamtan ni Toto ang gusto niyang makamtan para mabigyan naman ng pagkakataon ang mga taga Maguindanao na makalasap ng kalayaan na matagal na nilang pinapangarap na rin. At harinawa, itong si Toto, hindi siya mabubulagan sa mga nangyari sa mga pamilya namin. Ipagpatuloy niya ang dapat niyang ipagpatuloy niya yung nararapat para sa lahat. Sana. Yun lang masasabi ko, sana. Hindi lang sa isang bayan ng Cotabato ng tao kasing gulo ng mundo dahil di magkasundo sa prinsipyo ng kagulo. Dalangin ng bawat kababayan natin na sana'y madaliin ng Administrasyong Arroyo ang paglilitis sa mga salarin upang mabigyan ng hustisya ang mga inosenteng biktima. Ang Philippine Press Club in Europe ay mariinding kinokondina ang nasabing November 23 massacre na kung saan 32 mamamahayag ang walang awang pinaslang. Para sa Balitang Paris, Richard Villanueva, nag-uulat.